Good morning. Afternoon na pala, 12:10. Okay, so magandang tanghali sa inyong lahat sa liyab. This video lecture is the coverage of your preliminary exam tomorrow. Pero hapon naman, sa hapon na lang. Diba? Para makapag-review naman kayo ng umaga. Okay, by the way, 1 to 20 lang naman. 20 items lang naman yung exam ninyo bukas. At itong mapag-uusapan natin ngayon is karagdagan lang nung mga na-discuss natin itong mga nakarang araw, especially those lectures pertaining to laws, diba? The RA 6975, PD 1613, RA 9263, RA 9514, Executive Order 56, RA 11589, and RA 11279. Okay, so be familiar with that kasi kukuha ako ng mga katanungan doon. Okay, so as you can see on your screen, that is the BFP mission. Wherein, the BFP mission is to prevent and suppress destructive fires. Una yan. Sabi dyan, prevention. Actually, yan ang pinakamalaking parte ng trabaho ng isang bumbero is yung sa prevention. There is a misconception na kapag bumbero ka ay pamatay lang ng sunog ang ginagawa. Hindi. Ang pagpatay sa sunog ay konting or maliit na porsyento lang ng kabuuan ng trabaho ng isang bumbero. Halos karamihan ng trabaho ng isang bumbero ay nakatuon sa fire prevention. Napakarami po ng activities ng Bureau of Fire Protection kung saan ito ay nakatuon sa preventive activities. Sa ganun, masiguro ng BFP na lahat po ng mga business establishments at ng mga nagre-renew ng kanilang mga business permit ay malayo sa kapahamakan na dulot ng mapaminsalang sunog. Okay? So, nandiyan din ang suppress destructive fires. Of course, the BFP is the leading agency or ang nangungunang ahensya ng gobyerno pagdating sa pagpapula ng sunog. Ito man ay sa kabahayan, pamundukan, maging sa tubig man yan. Kung halimbawa sa mga barko, anumang sasakyan, kung nagkaroon ng sunog, wala pong ibang ahensya ng gobyerno na pwedeng mag-lead kundi ang Bureau of Fire Protection lang. Pero may iba namang mga fire volunteers, mga local government units na kung saan may sarili silang fire truck. Of course, they can help, pwede silang tumulong, pero pagdating po sa fire suppression, they must follow the command and instruction of the Bureau of Fire Protection dahil sila mas may sapat na training pagdating po dyan. Diyan po sila eksperto. Okay? Of course, investigate their causes. There's no other agency din na natasan po ng batas na mag-imbestiga pag may kinalaman sa sunog. Okay? Arson and fire investigation, that is under the mandate of the Bureau of Fire Protection also. Of course, they enforce the Fire Code of the Philippines, the RA 9514, and other related laws. Siyempre, trabaho din po ng BFP is to respond to man-made and natural disasters. Okay, so makikita natin yan sa mga susunod na slide natin. So, ito na. Umpisa natin. Ano ba ang mga ginagawa ng Bureau of Fire Protection dito sa tinatawag natin na fire prevention? Okay, kapag nag-i-inspect, okay, nag-i-inspect po, nag-i-inspection ng mga buildings at ng mga businesses ang mga kawani ng Bureau of Fire Protection, minsan nagbibigay sila ng mga recommendations na dapat maglagay po ng sprinkler system o yung mga water sprinkler. Ang water sprinkler po ay naglalabas yan ng tubig kapag naabot na yung init na kinakailangan para ito ay maglabas ng tubig. Diba? Kung papansinin nyo, dyan sa slide natin, merong iba't ibang mga classification ng isang water sprinkler.
Sir, bakit kailangan magkakaiba ang classification ng water sprinkler? Kasi magkakaiba po ang mga natural na temperatura ng bawat mga establishmento. Halimbawa, kung ang business mo ay hotel, syempre, ang temperatura doon ay dapat malamig. Tama? Kaya, kung sakaling maglalagay ka ng water sprinkler doon sa mga hotel, of course, inalagay mo lang yung isang water sprinkler na nangangailangan lang ng pinakamababang temperatura para mag-activate yung water sprinkler mo. Okay? O, linawan natin. Halimbawa, sa bahay ninyo, bakit magkaiba ang water sprinkler ng bedroom mo or ng kwarto mo sa water sprinkler na dapat nasa kusina ninyo? Ha? Dahil likas na mainit sa kusina ninyo, 'di ba? Kasi doon tayo nagluluto eh. Syempre kung kukumpara mo yung temperatura sa kusina ninyo at temperatura ng kwarto ninyo, likas na mainit sa kusina kaysa sa kwarto ninyo. Okay? Kaya ang ilalagay mong water sprinkler ay magkaiba din. Kumbaga yung init na natural lang sa kusina ninyo ay hindi yan natural pag nandoon na sa kwarto ninyo. So, ibabase natin dito sa sprinkler classification. So, kung kwarto ninyo ang paglalagyan ng water sprinkler, of course, ang gagamitin natin is yung ordinary lang na water sprinkler. Kasi nga, likas na malamig doon. Pag uminit ng konti doon sa kwarto ninyo, there's something wrong. Maaaring nagkakaroon ng sunog or meron ng pinagmumulan ng init na maaaring pagmulan ng sunog. Pero yung ordinary na water sprinkler mo, pag nilagay mo yan sa kusina, madali lang po na maaabot yung init na kailangan. So, hindi po siya applicable pag sa kusina ninyo. So, yun po ang konsepto ng paggamit ng water sprinkler. Okay, next. Siyempre, meron din tayong tinatawag na fire alarm system. Pero ito matatagpuan lang to kapag sa mga malalaking establishment. Bagay ng SM, CSI, diba? Yung mga establishment or business establishment na marami pong mga parte, diba? Marami mga parts. Okay. Yung mga videos hindi ko na siya i-play. Okay, another is yung fire safety evaluation clearance. Sir, meron po kasing actually tatlo eh. Pero yung di-discuss natin, dalawa lang muna. Ito yung mga klase ng certificate na ini-issue ni Bureau of Fire Protection. Una, FSEC or the Fire Safety Evaluation Clearance. So, Fire Safety Evaluation Clearance, the purpose of that is to ensure that the proposed building plans meet the Fire Code of the Philippines. Fire Code dito. Wait lang . Wala yung fire code nandun sa kwarto ng hepe. Yung Fire Code of the Philippines kasi, isang libro yan na ganito siya kakapal. Bali, nandyan po nakalagay yung mga dapat na makita or mga requirements ng isang building para masabi natin na yung building na ipapatayo ay fire-free or hazard-free siya from fire. Hindi siya madaling masunog. Okay, bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, nagpatayo kayo ng bahay ninyo or may plano kayo magpatayo ng bahay ninyo. Medyo malaki yung pinapatayo niyong bahay ninyo pero isa lang yung pintuan. So, pwede ba siyang pumasa sa fire safety evaluation? Siyempre, hindi siya papasa. Since ang sabi niyan sa Fire Code of the Philippines, dapat merong pong fire exit. Kung merong pintuan para pumasok, dapat there is a separate door para sa fire exit. Okay? Mga ganong klase. Yung pong makikita nyo sa Fire Code of the Philippines. Now,
Bago po kayo isyuhan ng fire safety evaluation clearance at maituloy na maipatayo yung pinaplano mong building or yung bahay ninyo, kailangan mo muna mag-submit ng mga plano o mga building plans, di ba? Kagaya ng electrical plan, di ba? Sanitation plan, ba plumbing plan, di ba? Iba't ibang klase ng mga plano. Ano po, yung bahay ninyo, kung malaki yung bahay ninyo, sigurado ako nagpasa ng mga plano po yan bago yan maipatayo. Okay? Ngayon, dito sa BFP, merong nakadesignate na personal dito na i-evaluate o yung tinatawag natin na plan evaluator. Na i-evaluate yung plano na ipinasa ninyo dito sa amin. Now, pag nakita namin na yung plano na sinabit ninyo ay pasok sa Fire Code of the Philippines or wala siyang nilabag na anumang provisions ng Fire Code of the Philippines, then that's the time na pwede kang isyuhan ng Fire Safety Evaluation Clearance to proceed yung pagpapagawa mo ng bahay or ng building mo. Okay, kailan po kumukuha ng Fire Safety Evaluation Clearance? Ginagawa po yan pre-reconstruction. Okay? Or bago kayo magpatayo ng bahay. Kasi baka mamaya nakapagpatayo na kayo ng bahay at saka kayo magsasubmit ng mga plano sa BFP. Okay? Ang problema dyan, kapag halimbawa yung plano na sinabit mo dito ay hindi naman sinunod doon sa pinatayo mo na building, bibigyan ka po ng notice ng BFP na dapat baguhin mo yung bahay mo. Okay? Babaguhin mo yung mga hindi nasunod doon sa plano. Kung ano yung nasa plano, dapat yun po yung gagawin. Okay? Kaya ang Fire Safety Evaluation Clearance ay ini-issue po yan pre-reconstruction. Bago po mag-start na magpatayo po ng building. Okay, so the basis of Fire Safety Evaluation Clearance is of course for fire safety construction plans and specifications. Okay, so ganitong itsura ng fire safety evaluation clearance. Saan ang sample dito? Tinago nila. Okay. Next one naman is the Fire Safety Inspection Certificate. Para sa naman po ang Fire Safety Inspection Certificate? That confirms that the built structure has installed safety systems and complies with the fire safety standards. Okay, si Fire Safety Inspection Certificate naman, ini-issue po yan sa mga magre-renew or magpapatayo po ng mga business nila. Kung yung isa, si Fire Safety Evaluation Clearance is for buildings, bago magpatayo ng building. Si Fire Safety Inspection Certificate naman is para naman po sa business na bago ka isyuhan or bigyan ng business permit ng local government unit kung saan kayo nakatira, kailangan nyo munang kumuha ng Fire Safety Inspection Certificate coming from the BFP. That is a prerequisite. Kaya nga minsan kapag papasok kayo sa mga business establishment, may makikita kayo doon na nakapaskil na Fire Safety Inspection Certificate, pero hindi lahat nakapaskil. Kasi nga, ang Fire Safety Inspection Certificate is a prerequisite. Requirements po yan. Requirements po yan bago po kayo bigyan ng business permit ng LGU ninyo, kung ng local government unit ninyo. Okay. So, kailan naman ibinibigay or ina-apply ang Fire Safety Inspection Certificate? Ito naman kapag tapos na ang construction ng isang building or ng isang business. Okay? Sa building, kapag, di ba, nagawa na, na-approve na yung building mo, na-approve na yung plano ng building mo, na ipatayo mo na. Now, kapag naipatayo mo na yon, ang susunod mo naman na nakukunin ay Fire Safety Inspection Certificate. Si BFP pupunta doon sa pinatayo mo na bahay, nakatayo na yung bahay as in, nagawa yung nasa plano, goods na yon, okay na yon. Ngayon, pupunta si BFP sa bahay para naman tingnan kung ano yung mga required na fire safety standards. Diba? Kung kailangan ba ng smoke alarm, kung kailangan ba ng fire extinguishers, kung kailangan ba ng mga water sprinklers, depende.
So, saan po ibabase ni BFP yan? Ibabase po ulit ni BFP yan dun sa Fire Code of the Philippines. Kung ilan yung required na fire safety equipments doon sa pinatayo mo na building. Of course, kapag malaki yung building na pinatayo ninyo, it requires a lot of fire safety equipments din. Hindi naman pwede na 5 palapag yung building mo, tapos isa lang fire extinguisher mo, nandun pa sa 5th floor. Para pag yung sunog nasa 1st floor, tatakboy mo pa doon sa 5th floor. 'Di ba? So, hindi po ganun. Okay? So, that is ang phase po kung kailan kumukuha ng fire safety inspection certificate is kapag tapos na yung construction ng bahay. At the same time, it required for occupancy permit and annual business permit. Sabi niyan annual. Okay? Kasi nga ang business permit, annual din po yan na ina-applyan. Diba? Kasi nga yearly na nag-expire ang isang business permit. Kaya kapag mag-OJT na kayo sa BFP, machamba ninyo na January yung deployment ninyo sa BFP. Sobrang busy po ng istasyon. Kasi yun yung time na lahat ng mga may business ay nagre-renew ng kanilang business permits. So, ano namang basis ng Fire Safety Inspection Certificate? That is the physical inspection of the building. Meaning, sinabing physical inspection, meron pong personnel si BFP, which is the Fire Safety Inspector, na pupunta doon sa bahay or sa building para tingnan ng aktual kung yung bahay po nila ay kailangan pong rekomendahan ng mga fire safety equipments. Okay? So, ito naman po ang itsura ng Fire Safety Inspection Certificate. Okay. So, ano tayo? Review tayo. Paghambingin natin ang FSEC, FSIC. Pag ang Fire Safety Evaluation Clearance, that is for evaluation. Sir, anong ini-evaluate diyan? Yung plano. Okay, ini-evaluate yung plano. Kung yun ba ay pasok sa Fire Code of the Philippines. Sir, ano naman yung Fire Safety Inspection Certificate? Ini-inspect yung building. Okay? Para tingnan kung ano ba yung mga fire safety equipments na kailangan pong i-recommend doon sa building na ipinatayo ninyo. Stage. So, ang Fire Safety Evaluation Clearance, kinukuha po yan before the building, okay? Or before magpatayo ng building. Si Fire Safety Inspection Certificate naman, kinukuha yan after or during na ginagawa yung isang building. Ang purpose po niyan, si Fire Safety Evaluation Clearance, that is for plans approval. Kapag si Fire Safety Inspection Certificate naman, that is for operational safety. So, ang FSEC or Fire Safety Evaluation Clearance, that is for building permit. Pag magpapatayo ka ng bahay mo, kailangan mo muna ng FSEC. Pero kung ikaw naman ay magre-renew ng occupancy permit or ng business permit mo, kailangan mo naman ng Fire Safety Inspection Certificate. Okay. Ang focus niyan, syempre, kapag Fire Safety Evaluation Clearance, since tuon siya sa plano, nakafocus yan sa design and specification ng isang building. Kaya nga si BFP ay meron pong mga engineers na tinatanggap at sila po ang nilalagay dyan sa unit ng BFP na yan, Fire Safety Enforcement Unit. Si Fire Safety Inspection naman, para po yan sa compliance and sa functionality. So, yan pang pinagkaiba ng FSEC at ng FSIC. Okay, yan. So, ito ang isang example ng FSIC. FSIC yan kasi nga business, di ba? Nag-inspection po ng business ang ating mga kasama. And nowadays, gumagamit na po ng body-worn camera kasi nga pinagbibintangan nila na ang mga bombero daw ay nagre-recommend ng fire extinguisher. Bawal kasi mag-recommend ng fire extinguisher. Ba? Pero siyempre dapat selective lang sana. Hindi po dapat generalize yung tawag dito, yung pamimintang sa mga bombero. Kaya dito, hindi naman, at least hindi talaga sila nagre-recommend ng fire extinguisher dito. Nakadepende po yan kasi sa hepe. Pag matino yung hepe nyo,
hindi siya matakaw sa pera, hindi niya pag-iinteresan yung fire extinguisher na yan. Though, malaki ang kita dyan. Malaki talaga ang kita dyan sa fire extinguisher na yan. Bibili niya ng 700 or 800 sa Pampanga, tapos ibebenta dito sa mga client ng nasa 2,000. Diba? So, that is 100% above na tubo. Diba? Lagpas 100% ang tubo. Diba? Malaki. Kung ilang fire extinguisher yung kailangan. Halimbawa, dyan sa CSI, 40 na fire extinguisher yung kailangan. Di 40 mil kagad yun. Diba? So, malaki talaga ang kita dyan. Though, yan po ay pinagbabawal po ng batas. Okay, ganun din dito. Inspection. So, ito, fire extinguisher. Handaan na iba't ibang klase ang fire extinguisher na pwedeng gamitin. Depende po yan sa paglalaanan nito. May mga fire extinguisher kasi na hindi naglalabas ng dry chemical. Yung mga familiar sa inyo na fire extinguisher is yung kulay red, 'di ba? Na kapag pinihit mo, may lalabas na kulay white, 'di ba? Monoammonium phosphate ang tawag dun sa chemical na 'yan. That is under the classification of dry chemical. Pero bukod doon sa monoammonium phosphate na fire extinguishers, okay? Meron pong iba't ibang mga fire extinguisher na yung iba diyan ay hindi naglalabas ng anumang chemical. Ay hindi siya naglalabas ng white, kumbaga clean agent siya. Kapag ginamit mo siya, parang walang lumabas, pero meron talaga. Meron din diyan na ang gamit ay carbon dioxide. Meron diyan na ang lumalabas ay foam. 'Di ba? Yung foam na parang mga bula, 'di ba? Meron din diyan ang nilalabas is pressurized water. By the way, ma-discuss natin 'yan sa mga susunod na lectures natin. Okay, so another preventive activities na ginagawa ng Bureau of Fire Protection is yung pagtatalaga ng Community Fire Auxiliary Group o yung tinatawag natin na CFAG. Sir, ano ba yung CFAG? Ang CFAG po, yan po yung ang ginagawa po dyan is si BFP pupunta po sa isang barangay, sa isang nayon para magturo ng mga fire safety techniques, diba? Kung papansin niyo, pupunta si BFP sa mga barangay para turuan sila kung paano mag-apula ng sunog, diba? May mga activities diyan na ginagawa na kung saan makakatulong para mas mapabilis ang responde ng BFP, at the same time mapigilan na kumalat ang sunog. Sir, bakit nyo kailangan iutos sa mga tanod yan? Bakit kailangan nyo iutos sa mga barangay yan? Di ba trabaho nyo yan? Yes, trabaho namin yan. Hindi naman namin ipinagkakaila yan. Pero kung logically, kung iintindihin lang ng lahat ng mga tao ang sitwasyon ganito. Halimbawa, may sunog sa barangay Antipangol. Barangay Antipangol. So, ang biyahe from Antipangol, from San Carlos City, town proper hanggang sa barangay Antipangol, ilang minutes? Kung nakamotor ka, siguro abutin ka pa ng 30 minutes. Nakamotor ka nun, lusot-lusot ka pa nun. Paano kung halimbawa naka-fire truck ka? Ibig sabihin, hindi lang 30 minutes. Maaring mas matagal pa, lalong-lalo na napaka-traffic sa San Carlos, diba? Idagdag mo pa dyan yung mga pasaway ng mga tricycle drivers at mga public utility vehicles na ayaw gumilid. May naririnig na ng mga sirena ng ambulansya or ng fire truck. Still, hindi pa rin sila gumigilid. Okay, ganito, kapag may narinig po tayo na siren coming from ambulance, coming from police car, at lalong-lalo na coming from fire truck, gumilid po. Okay, sa kanan. Kumanan po kagad. Kasi alam nyo yung linya dyan sa kalsada, yung nasa gitna, hindi po yan para hatiin ang kalsada sa dalawa. Nilagay po yan para dyan dumaan yung mga emergency vehicle, yung gitna, yung guhit sa gitna ng kalsada. Okay, yan ang purpose po yan. Kaya nga kapag meron pong emergency vehicle na naririnig nyo na sa likod ninyo, para hindi na rin kayo magka-problema.
kailangan nyo nang gumilid po sa kanan. Okay? So, ang sifag, yun ang purpose niya. Dahil, ulitin ko nga, dahil nga kapag malayo ang responde, halimbawa, dyan, Barangay Antipolo, sabihin na natin, 35 minutes. 35 minutes ang biyahe. May nasusunog na bahay. Wala nang aabutan ng bumbero dyan. Why? Kasi nga ang apoy, mabilis kumalat yan eh. Ngayon, sisisihin ninyo, ba't kasi mabagal ang bumbero? Depende naman kasi yan sa sitwasyon. Hindi naman lumilipad yung fire truck. Okay? Hindi naman lumilipad yung fire truck eh. Ang dami pa pong mga tinitingnan dyan na mga senaryo na makakapagpabagal dun sa fire truck natin. 'Di ba? Kaya ang ginagawa ni BFP, nagtitrain na lang po sila ng mga barangay officials nang sa ganun, kahit papaano mabawasan yung pinsala na magagawa ng sunog. Okay? Yun ang purpose po niyan. Next. So yan o. The Community Fire Auxiliary Group or CFAG is a volunteer barangay-based organization established by the BFP under the Oplan Ligtas na Pamayanan to serve as initial responders to local incidents trained by the BFP. These volunteers promote fire safety, conduct hazard inspection, and assist and suppressions effort until professional fire crews arrive. Hindi naman ito iniuobliga na yung mga barangay official sila yung magpatay ng sunog. Ito ay ginawa ng BFP para makapag-promote ng fire safety, 'di ba? Para makapag-conduct ng hazard inspection at the same time para makapag-assist kasi based on my experience, merong mga barangay na alam nang merong nasusunog doon sa barangay nila. Yung tanod hindi man lang mag-assist, 'di ba? Nakikita ng ang daming mga nakaharang na tricycle, hindi man lang paggilidin, di ba? Hindi man lang nila samahan yung fire truck kung saan mismo merong sunog para hindi na kailangan tanungin. 'Di ba? Sir, makikita mo naman yung usok, 'di ba? Kung syempre kung nasaan yung usok, nandun yung apoy. Ganun sasabihin ng mga engot na na pilosopo, 'di ba? Bakit? Kung yung ano ba, yung sunog ba ay nasa malayo, nasa kasulok-sulukan ng barangay, makikita nyo ba sa main road yun? Hindi nyo makikita yun, lalo na kung matataas yung puno. Okay? Kayo ang mas nakakaalam dyan sa barangay ninyo. Alam nyo kung anong part ng barangay ninyo yung hindi makakadaan ng fire truck. Diba? May mga pagkakataon din ng ganun. Alam na nga nila na merong sunog papunta sa sitio na yon. Alam na nga nila na merong mga nakaharang na mga puno dun sa taas. May mga wires, hindi man lang nila itaas, hindi man lang nila putulin agad muna. Nang sa ganun, pag dumating yung bumbero, dire-diretso sila, makapag-respondi, mapatay kagad yung sunog. Mga ganun bagay ba? 'Di ba? So, kaya ganyan ang ginagawa ng BFP. Tinuturuan po yung mga barangay officials kung paano sila makakapag-responde ng mas mabilis, mas maayos, at mas suwabe. Okay. So, ito siguro is last na topic muna natin. So, coverage ng yung exam. Para hindi na masyadong marami yung kailangan ninyong i-review. Nakikita ba? Hindi ko ma-zoom eh. Sa fire suppression, of course, meron tayong mga iba't ibang alarm levels na ginagamit sa BFP. Ito yan. Kapag sinabi ng BFP na fire out, ibig sabihin, ang sunog ay wala na. Tapos na. At hindi na makakabalik. Okay, wala na. Naglaho na. Fire out. Napatay na. Yan, fire out yan. Pag sinabing fire under control, yung risk ng sunog bumababa na. Ibig sabihin, hindi na ito makakaapekto ng matagal or tawag dito. Kasi pag hindi pa fire under control, yung apoy may possibilidad pa na lumaki. Ganon. Pero pag sinabing fire under control, wala nang possibility na yan ay lumaki. Pero meron pa ring apoy. Under control. Okay? Pag fire out, wala na. Pag under control, meron pa, pero wala nang kapasidad ito na lumaki ulit. Pag sinabing general alarm, okay, 80 na fire trucks ang kailangan. Pag Task Force Delta, Echo, Hotel India,
36 na fire trucks. Kapag Task Force Charlie, 32. Task Force Bravo, 28. Alpha, 24. Pag 5th alarm, 20 fire trucks ang kailangan. Pag 4th, 16. Pag 3rd, 12 trucks. Pag 2nd, 8 trucks. And pag first alarm, 4 na fire trucks ang kailangan. Ang SOP dito sa Bureau of Fire, dito sa istasyon, kapag ang isang istasyon ay merong, sabihin na natin na 8 yung fire truck ng istasyon, pero wala pa ako nakitang istasyon na 8 ang fire truck. 8 ang fire truck ng istasyon. At kapag ang tinawag na sunog ay grass fire, ano yung grass fire? Yung mga damo-damo na sunog. Okay, ang pumupunta dyan ng fire truck ay isa lang, diba? Isa lang muna. May pupunta doon, tapos scout nila, titingnan nila kung kaya nila. Yan ang SOP, isa lang. Pero kapag ang nasusunog ay bahay, pag tumawag dyan sa emergency hotline namin na residential fire, ang nasusunog ay bahay, wala nang ano-ano dyan, yung 8 fire truck, lalabas lahat yun. Okay, ganun po ka-importante. Kasi kapag bahay, malamang sa malamang, malaki ang ari-arian na matutupok. At the same time, baka may buhay pa dun sa loob ng bahay na natrap. Kaya 8, yung 8 fire truck, lalabas yun. Pero kahit ilang fire truck yan, basta ang nasunog ay bahay o residential, na kumatik. Pero pang mga grass fire, ganun, isa lang muna. Okay, depende syempre kung malaki talaga yung grass fire, hindi na itawag kagad, diba? Halimbawa, 3 hektarya nasusunog, Diyos ko, hindi na itawag kagad kasi inuna, nag-video muna, diba? Nag-live muna, tapos sasabihin doon sa live, bombero, ang tagal na, yung mga tanga naman doon sa yung nanonood doon sa live, magko-comment din, ba't ang tagal ng mga bombero, bakit wala pang bombero, pusang alaos, wala nga tumatawag paano namin malalaman, diba? Meron na nga BFP, meron na nga Facebook page, meron okay, ayan, sunog, meron na nga Facebook page, may hotline, diba? Facebook page, madali lang diba? Search mo lang sa Facebook mo, BFP Alamino City, lalabas na kagad. Nandun na rin yung contact number, pwede nyo tawagan kagad. At lang yung mga hotline na yan, yung FB page, yung hotline ng istasyon, laging may hawak po niyan. Kasi nga meron kami ditong tinatawag na duty PACD or personal assistance community desk. Ayan, duty guard. Okay, may duty guard. Yung duty guard siya may hawak nung 911, yung cellphone. At the same time, siya din yung nakatutok lagi dito sa computer para tignan kung merong mga compliance, tignan kung merong mga chat galing sa mga tao. Kasi minsan dito sila nagcha-chat sa FB page. Diyan sila nagre-report na may sunog, may na-trap, ganun. Kagaya ng kasagsagan ng bagyo. Dito sila nagcha-chat kasi nga halos lahat po ng mga cellphone signal ay shutdown. So, ang ginagawa ng mga tao na na-trap doon sa bahay nila, kasi nga malakas yung hangin, sa messenger po sila humihingi ng tulong. Okay, so that's it. Hanggang dyan lang muna yung ating discussions para hindi gaanong marami yung i-memorize ninyo. So, by the way, your exam will be tomorrow afternoon. Morning wala ako dyan kasi attend muna ako ng flag raising ceremony. Okay, kung may mga katanungan kayo, may chat to RGC at doon ko na lang sasagutin. Okay, so have a nice and a blessed Sunday afternoon po sa inyo lahat.